Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Berno. Taong 1967, Angeles, Pampanga. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sa sentro itong si Berno. Sa mga taong ito, marami na rin ang naninirahan sa Angeles. Bagaman payak pa ang karamihan sa mga pamumuhay, hindi nila maipagkakaila ang mabilis na pag-usbong ng teknolohiya sa lugar. Ayon kay Berno na, sa mga taong din ito, marami na ring sasakyan sa lugar nila. May mga nagsisilakihan na ring bahay na pag-aari ng iilang pamilyang may kaya. Tubong Angeles talaga itong pamilya ni Berno. Doon na siya pinanganak at nagkaroon ng isip. Noong panahon nga ng gera ayon sa kanya, hindi nila nilisan ang lugar na yon sa kabila ng sigalot na kanilang nararanasan sa mga dayuhang sundalo. Gayunpaman, awa ng Diyos, hindi nakaramdam ng anumang pang-aabuso ang kanyang mga magulang mula sa mga kamay ng mga Hapon. Dagdag pa ni Berno na sa pagwawakas ng gera, doon din nag-umpisa ang kanilang panaderya sa sentro. Sa pagtungtong ng taong ito, nasa 14 anyos na siya noon. Kagaya ng ibang bata, karaniwan lang siyang mag-aaral na pumapasok araw-araw sa eskwela. Hindi naman siya noon gaanong iniintindi ng mga magulang niya, gawa ng napakalapit lang ng eskwelahan sa tahanan nila. Ang palaging kasama noon ni Berno ay ang nakakabata niyang kapatid na magsasampung taong gulang pa lamang. Hindi naman sila noon gaanong nababahala sa kanilang lugar, lalo pat kahit abutan man sila ng takip silim sa daan, marami pa rin naman silang nakakasalubong ng mga taong naglalakad. Minsan nga kahit gabi na, may mga tao pa rin sa labas na nagsasaya. Dahil dito, naging madalas ang paglalaro nila Berno ng tagu-taguan tuwing maliwanag ang buwan. Isang gabi, habang naghihintay silang matapos ang trabaho ng mga magulang nila, dumating ang iilan nilang kaibigan kasama ang 3 pa nilang mga kamag-aral. Pagpasok nito sa loob ng kanilang bahay, agad naman silang niyaya nito na maglaro. Matapos namang marinig nila Berno ang sinabi ng mga ito, wala naman silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Makalipas lamang ang ilang minutong pag-uusap, nag-umpisa na nga ang laro nila. Si Berno noon ang unang taya, kung kaya't naiwan siya sa gitna ng bakuran nila, nakaharap sa punong nyog habang nakapikit ang mga mata. Matapos kumanta ni Berno ng tagu-taguan, humarap siya sa kanyang likuran upang hanapin ang kanyang mga kaibigan. Habang pinagmamasdan niya ang buong paligid, maigi naman siyang nagmamasid, gawa ng kahit saan man siyang lugar noon lumingon, wala siyang nakitang bakas ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, naramdaman niya ang biglaang pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin kung saan nagbigay ito sa kanya ng isang malamig na pakiramdam. Pagsilay niya sa puno ng akasyang nasa likod ng bahay nila, nasipat niya ang kalahating katawan ng isang bata kung kaya't nagpasya siyang yon ay lapitan. Kampante si Berno na lumapit sa lugar na yon, lalo pat madali naman niyang matatawag ang sinumang magtatangkang lumapit sa kanyang base. Habang binabagtas niya ang daan papalapit dito, panay naman ang kanyang pagmamasid sa paligid. Pagdating niya sa lugar, hindi naman niya maiwasang magtaka, buhat sa pakiramdam niya, hindi siya napapansin ng kalaro niya. Paghawak niya sa balikat nito, laking gulat na lamang niya nang bigla yung bumulagta at kasabay nito ang pagsilay niya sa kalaro niyang wala ng ulo. Matapos itong masilayan ni Berno, pilit naman siyang umatras
at kasabay nito ang patuloy niyang pag-iyak. Habang umaatras siya sa lugar na yon, hindi naman niya inaalis ang kanyang paningin sa bangkay sa takot na baka yon ay muling mabuhay. Pagbalik niya sa bakuran ng kanilang tahanan, dali-dali naman siyang pumasok para magtago. Maya-maya pa, nang medyo humupa na ang nararamdaman niyang takot, hindi niya napansin na tuluyan na pala siyang nakatulog. Kinaumagahan, hindi siya nakapasok sa kanilang paaralan. Bukod kasi sa inaapoy siya ng lagnat noong mga araw na yon, hilong-hilo rin siyang bumangon. Napakasakit rin ng kanyang buong katawan na para bang binugbog siya noong nagdaang gabi. Nang mapansin naman ng kanyang mga magulang ang kanyang kalagayan, agad naman siya nitong pinagtulungang buhatin para dalhin sa bahay pagamutan. Halos nanatili rin siya roon ng 3 araw pero bigo pa ring maibsa ng mga doktor ang kanyang kalagayan. Ayon sa mga ito, hirap na silang matukoy ang kalagayan ni Berno sa kadahilan ng wala naman silang nakikitang kakaiba sa katawan nito. Alam nilang may sakit yon pero hindi nila ito basta-bastang malapatan ng gamot hanggat hindi nila alam ang totoo nitong kalagayan. Nang mapagtanto ng doktor na nag-aalaga kay Berno na wala na silang magagawa, nagdesisyon yung ipadala siya sa albularyo. Ayon sa doktor na yon, kahit walang sapat na karanasan pagdating sa medisina ang mga albularyo, naniniwala siyang nakakapanggamot ang mga ito. Mula rin kasi pagkabata niya, yun na rin ang kanilang nilalapitan tuwing may kakaiba siyang nararamdaman sa katawan. Dagdag pa nito na may kakilala itong albularyo kung kaya't kapag walang mahanap sila Berno, huwag silang mag-aatubiling lumapit dito. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga magulang, hindi na rin ito nagdalawang isip na sumang-ayon. Pag-alis nila noon sa bahay pagamutan, agad din naman nilang hinanap ang matanda sa katabing baryo ng sentro. Sa kanilang paghahanap, napadpad sila sa liblib na lugar, alinsunod sa mga sinabi ng kanilang napagtanungan. Sa lugar na yon, nakilala nila ang albularyo na si Tandang Pilo. Habang papalapit sila sa tahanan nito, napansin naman nilang naghihirap na ang buhay ng matanda. Bagaman gano'n na ang sitwasyon nito, tiwala pa rin sila sa matandang yon sa kadahilan ng lahat ng taong kanilang napagtanungan, yon ang tinuturo. Paglapit nila sa kinaroroonan ng matanda, dahan-dahan naman siya nitong pinabisa habang nagwiwika sa kanya ng, "Mabuti naman at malakas ka pa. Pasok kayo sa bahay ko. Pagpasensyahan nyo na ha, kung marumi tong lugar ko." Nang marinig naman yon ng mga magulang niya, dahan-dahan naman silang pumasok sa kubo ng matanda. Pagkaupo nila sa sala, napansin naman nila ang mga antigong gamit nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, ramdam naman noon ni Berno ang kapanatagan ng kanyang isipan. Hindi niya mawari pero sa lugar na yon, pakiramdam niya ligtas na ligtas siya. Maya-maya pa, nasipat naman nila ang pagbalik ng matanda na merong daladalang halamang gamot. Sa paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, agad naman siya nitong inihipan ng usal, sabay haplos ng langis sa kanyang noo. Matapos itong gawin ng matanda, nagsindiyo ng 3 kandila sa altar at kasabay nito ang taimtim nitong panalangin. Kinahapunan, isinama nito si Berno sa paglibing ng alay nila nang sa gayoy hindi na siya magambala pa. Ayon kay Berno na, ang ipinalibing sa kanya noon ng matanda ay 3 itlog ng manok tapos 1 isdang kulay itim. Hindi niya alam kung anong isda yon pero ayon sa albularyo, matatagpuan ito sa mga bato. Matapos naman nilang gawin ang bagay na yon,
inabisuhan siya nitong wag na munang maglaro tuwing kabilugan ng buwan. Ang kinakailangan niyang gawin, palipasin muna ang ilang buwan bago siya bumalik sa paglalaro. Dagdag pa nito na ang nakita niya noong mga oras na yon ay pawang panlalaro lamang ng mga engkanto. Subalit dahil sa kanyang takot, mas lumala ang tigalpong ibinigay nito sa kanyang katawan na siya namang nagdulot ng pagkakaroon niya ng matinding karamdaman. Naniniwala rin ang albularyo, pangkaraniwang pangyayari lamang yon para sa mga katulad niyang batang madalas maglaro tuwing gabi. Matapos namang mailahad ng albularyo ang lahat ng nadiskubre nito, nagdesisyon na silang bumalik sa kanilang tahanan. Sa loob ng 3 buwan, walang ginawa itong si Berno kundi ang mag-aral at matulog ng maaga. Ganon at ganon palagi ang kanyang ginagawa hanggang sa dumating ang puntong unti-unti na niyang nakakalimutan ang tungkol sa mga pangyayari. Nang tuluyan na siyang gumaling, siyempre bilang bata, doon na naman siya na impluwensyahan ng mga kaibigan niyang maglaro sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bagaman may mga paalala na noon sa kanya ang mga magulang niya, hindi niya na yun inisip pa buhat sa dami ng mga kaibigan niyang naghihintay sa labas ng bahay nila. Sa pag-uumpisa ng kanilang laro, nagkataon naman noong hindi siya ang taya. Habang nagbibilang ang kaibigan nilang maghahanap sa kanila, dali-dali naman silang tumungo sa tumpok ng dayami para magtago. Sa pagkubli nila sa lugar na yon, panay naman ang kanilang paghahagigikan buhat sa marami sila roong nagkukumpulan. Makalipas pa ang ilang minuto, pagtahimik ng kanilang taya, dahan-dahan naman nilang pinagmasdan ang kinaroroonan nito, subalit hindi nila yun makita. Maya-maya pa, nagdesisyon ang dalawa sa mga kaibigan niya na iwan na muna sila pansamantala nang sa gayoy magkaroon ito ng pagkakataon para mahawakan ang baseng binabantayan ng taya. Hindi naman nila yun pinigilan, gawa ng alam nilang yon ang magpapanalo sa kanilang grupo. Sa pag-alis ng mga ito, ang tanging naiwan na lamang ay silang magkapatid. Bagaman malayo sila noon sa kanilang bahay, hindi na nila ito inisip pa dahil ang mahalaga lamang para sa kanila ay ang laro. Sa paglalim ng gabi, patuloy pa ring nakaantabay sa lugar sila Berno. Yung kapatid niya, paulit-ulit nang nagyayaya sa kanya na umalis na sa lugar na yon pero hindi niya yun pinapansin, gawa ng ayaw na ayaw niyang maging taya. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, nang mapagtanto nilang sobrang tagal na nilang nagtatago sa dayami, doon na sila nag-umpisang maglakad papalapit. Ang kanilang ginawa noon, dumaan sa masusukal na talahib, hindi alintana ang mga hayop na maaaring nagpapahinga sa lugar. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo malapit na sila sa basing binabantayan ng kanilang kaibigan, doon na sila nagmasid pansamantala upang malaman kung ano ang kasalukuyang nangyayari. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, laking gulat na lamang ni Berno nang masipat niya ang taya ng laro nila na biglang nilapitan ng matandang nakatalukbong ng kulay itim na tela. Walang sabi-sabi, agad naman yung sinakal ng matanda at mabilisang tumungo sa likurang bahagi ng puno. Matapos yan, muling bumalik ang kaibigan nila sa pwesto nito, subalit kakaiba na ang kasalukuyan nitong kinikilos. Maya-maya pa, nang masipat ni Berno ang matandang sumakal sa kaibigan nila, napansin niyang meron na itong daladalang sako. Nagmamadali rin yung umalis sa lugar na para bang meron itong iniiwasan. Dahil dito, nagdesisyon siyang lapitan ng kaibigan nila pagkaalis ng matanda. Maniwala kayo o hindi, pagdating ni Berno sa kinaroroonan nito, nadatnan niya yung tulala at pawang wala sa sarili. Sinubukan niya pa yung kausapin pero
Nagawa lang nitong sumagot noong dumating na ang kanilang mga kaibigan. Sa estado ng batang yon, alam ni Berno na meron doong nangyayaring kakaiba, subalit pinipilit lamang nitong mag-akto ng normal. Sa paglipas ng mga araw, kahit papaano pumapasok pa noon ito sa kanilang paaralan. Dahil dito, inakala niyang wala na doong nangyayari pero nagkamali siya. Habang patagal ng patagal niya kasing pinagmamasdan ng kaibigan nila, napapansin niyang nagiging madalas na ang pagliban nito. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, meron yung pinagkakaabalahan. Sa paglipas pa ng mga linggo, isang beses na lamang yon kung pumasok. Ang ipinagtataka pa noon ni Berno, tila bang walang pakialam dito ang kanilang guro. Silang magkakaibigan noon, nag-aalala na para sa kalagayan nito pero yung iba nilang kamag-aral na hindi sangkot sa laro nila, parang hindi man lang nakakahalata. Isang araw, nagkataon namang wala noong pasok dahil sa pagliban ng kanilang guro. Habang naghihintay sila sa kanilang paaralan, napagkasunduan nilang bisitahin ang kanilang kaibigan. May mangilan-ngilan pa noong tumututol sa kanilang nais gawin pero hindi naglaon, napasunod na rin nila ang mga ito. Ang lalakas ng loob niyong pumunta dun. Alam niyo ba ang bahay nun? Tsaka isa pa, di ba uwian na? Maglaro na lang kaya tayo kaysa bumisita. Baka kasi nagbabakasyon lang yun kaya hindi nakakapasok. Wika ng isa nilang kaibigan na halos kasing edad lang din niya. Nang marinig naman ni Berno ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang sumagot, gawa ng para sa kanya, malabong nagbakasyon ito. Isipin ninyo, mag-iisang buwan na, kaya nakakaduda na talaga ang ginagawa ng kaibigan nila. Oo, alam namin ang bahay nun. Huwag kayong mag-alala. Uuwi tayo bago pa man mag-alas 12. Tara na, para makabalik agad tayo rito. Sagot naman ni Berno sa kaibigan nila. Matapos nilang mapagkasunduan ang kanilang gagawin, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa bahay nito. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nadapo na sila sa isang palayan kung saan sa ibayo nitong bahagi naroon ang bahay ng kanilang kaibigan. Inaasahan naman nilang naninirahan yun doon, gawa ng kilala din nilang mga magsasaka ang mga magulang nito. Sa pagdating nila sa bahay, medyo nagtataka naman noon sila Berno dahil sa kawalan ng aso na nagbabantay sa paligid. Tandang-tanda kasi nila noong bumisita sila roon, maraming asong alaga ang pamilya nito. Sa katunayan, nasa kabilang ibayo ka pa lang noon ng palayan, maririnig mo na ang pagsikahulan ng mga aso. Nang makalapit na sila sa bahay, una nilang napansin ang pagiging sarado ng lahat ng bintana nito. Dahil sa kanilang nadatnan, inakala nilang nagbakasyon nga ang pamilya ng kanilang kaibigan, kung kaya't ang ginawa nila, umikot muna roon ng isang beses. Ngunit, pagdating nila sa likurang bahagi nito, bahagya naman silang natigilan sa kanilang paglalakad, buhat sa nakakasulasok na amoy na kanilang nalanghap. Ayon kay Berno, nakakaurong ng sikmura ang amoy na yon na halos dumating na sa puntong magsuka ang iba nilang mga kasama. Dahil dito, nagdesisyon silang bumalik sa entrada ng bahay para makiramdam. Kumatok din sila rito ng ilang beses hanggang sa may narinig silang kaluskos sa loob. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang pagbukas ng pinto. Kasabay ng pagbukas nito ay ang pagbungad sa kanila ng kanilang kamag-aral na nakatitig at animoy hindi masaya na sila'y makita. Ilang ulit pa yung sinubukang kausapin ni Berno pero ni isang sagot na manggaling rito, wala silang narinig. Dahil sa lamig ng pagtanggap nito sa kanila,
unti-unti nilang napansin ang biglaang pagbago ng pakikitungo nito. Hindi nila mawari pero nasisiguro nila na meron doong nangyayaring kakaiba. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nagdesisyon na sila Berno na magpaalam. Bago sila umalis sa tahanan nito, inabisuhan nila yung hinahanap na ito ng kanilang guro. Matapos naman yung marinig ng kanilang kamag-aral, nag-aangil na sumagot naman yun sa kanila ng, Pakisabi sa kanya, hindi na ako papasok. Kalimutan nyo na rin na naging kaibigan nyo ako. Hanggat maaari, umiwas kayo rito kung ayaw nyo ng gulo. Pagkarinig naman ni Berno sa sinabi ng kaibigan nila, muli niyang naalala ang nangyari rito. Dala ng kanilang takot sa banta ng kaibigan nila, nagdesisyon silang umalis na sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. Habang binabagtas nila ang daan pabalik ng paaralan, hindi naman nila maiwasang pag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Dahil dito, nagpasya si Berno na ilahad sa mga kaibigan niya ang mga nangyari noong nagtatago-taguan sila. Matapos naman yung malaman ng kanyang mga kamag-aral, lahat ito nagdesisyon na lumapit sila sa albularyo. Naniniwala kasi ang iilan sa kanila, yun lamang ang paraan para malaman nila ang totoong nangyari rito. Nang mapagkasunduan naman nila ang bagay na yon, hindi na sila tumungo sa paaralan, bagkus ay dumiretso na sila sa tahanan ng albularyong pinagkonsultahan niya. Pagdating nila sa lugar, nagkataon naman noong marami ang nagpapakonsulta, kung kaya't ang iba niyang mga kaibigan nagpaalam na uuwi na. Hindi naman yun pinigilan nila Berno, gawa ng alam nilang hindi yun nakapagpaalam. Makalipas pa ang ilang oras, tanging siya na lamang at ang kapatid niya ang natirang naghihintay. Pagtungtong ng 3:00 ng hapon, doon pa lamang napag-alaman ng albularyo ang balitang dala-dala nila. Pagkarinig nito sa kanyang mga sinabi, maging ito man ay halos hindi makapaniwala. Walang sabi-sabi, agad namang nag-ayos ang matanda para mapuntahan na ang lugar na tinutukoy nila. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nadapo nga sila sa lugar na yon. Malayo pa man sila, ramdam na ng albularyo ang kakaibang presensyang bumabalot sa paligid. Ayon dito, kung hindi siya nagkakamali, meron doong namamahay na isang nilalang na kung tawagin ay patyanak. Para sa mga hindi nakakaalam, ang patyanak ay isang uri ng pangyayanggaw sa bata. Kapag ang isang batang walang kamuwang-muwang sa lihim na karunungan at mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, magiging isa yung patyanak sa oras na nayanggaw ito ng isang aswang. Kagaya ng isang ganap na aswang, nagtataglay din ng pambihirang lakas ang patyanak. Wala din yung kakayahang mag-isip para sa kanilang mga sarili, buhat sa kontrolado na ito ng nilalang na kumain dito. Dagdag pa ng albularyo, para maisakatuparan ng isang aswang ang pagbuhay sa ganoong nilalang, kinakailangan nitong kainin ang orihinal na katawan ng bata bago niya tuluyang yang gawin ang engkantong pinahintulutan niyang gumaya ng anyo nito. Naniniwala rin ang albularyo na ang ganoong pangyayanggaw ay nagagawa lamang ng isang gabunan buhat sa pagiging komplikado ng mga hakbang upang yon ay maisakatuparan. Sa pagdating nila sa bahay na yon, agad namang nagsiga ng balat ng nyog ang albularyo na siya namang itinapon nito sa loob. Pag-usok nito, rinig naman nila ang pag-angil ng nilalang na nagkukubli sa loob ng bahay na para bang nahihirapan yung huminga. Pagramdam ng albularyong lalabas na ito, agad naman yung nagkalat ng usal sa paligid habang inihahanda ang tanga nitong latigo. Maya-maya pa, bigla namang napaatras si Berno sa kanyang kinatatayuan matapos niyang masilayan ang kaibigan niyang nasa kakaiba ng anyo. Pagsilay naman dito ng matanda,
Walang habas niya yung pinaghahataw ng kanyang latigo hanggang sa tuluyan ng kumalas ang pagbabalat kayo nito. Nagawa pang makatakbo ng nilalang na yon pero hindi naglaon, umapoy na rin ang buong katawan nito hanggang sa tuluyan na yung matupok. Pagpasok nila sa loob ng bahay, doon bumungad sa kanila ang bangkay ng mga magulang ng bata. Lasug-lasug na ang mga parte ng katawan nito at halos ilang linggo na din yung naaagnas. Nang masipat naman yon ng albularyo, walang pagdadalawang isip naman niya yung binuhusan ng krudo sabay sindirito. Hindi nila nilisan ang lugar na yon hanggat hindi pa ito tuluyang tinutupok ng apoy. Alam niyo, Pinuno, maraming pumuna sa ginawang yon ng matanda. Mabuti na lang naging testigo itong si Berno sa kung ano ang mga nangyari. Matapos ang lahat ng insidenteng yon, nabuhay sa takot itong si Berno. Awa naman ng Diyos, wala naman ang nangyaring masama sa lugar nila dahil sa tulong na rin ng albularyo. Ilang taon ang lumipas, naisipang lumipat ng pamilya ni Berno sa ibang lugar. Nagtataka rin siya kung bakit ginawa yun ng kanyang pamilya, gawa ng sobrang tagal na nilang naninirahan doon. Ngunit ilang buwan lang ang lumipas, nabalitaan niya sa mga magulang niya na patay na yung albularyong tumulong sa kanya at binili na nito ang mga magulang niya na lumipat. Yun din ang naging rason ng kanyang pamilya kung bakit sila umalis sa dati nilang bahay, ay para na rin magawa nilang maiwasan yung gabunan sa Angeles, Pampanga. Okay, opinyon ko sa kwento. Paano nangyari yun? Akala ko naman kasi napatay ng albularyo yung nilalang kasi nga, di ba nakita niyang nasunog? Tapos ang nangyari naman, sinunog niya rin yung bahay ng kaibigan nito ni Berno para talagang wala nang matira, di ba? Para talagang patay na lahat. Para medyo napaisip ako ron na, ano kaya to naging amalanhig? Pwede, no? Kasi nabalikan niya yung manggagamot. Tapos itong albularyo naman, binilinan yung pamilya ni Berno na umalis na sila ron. Siguro, ang nasa isip ng aswang, lahat ng sangkot, lahat ng nakialam sa ginawa niyang kung ano mang yung klaseng pangyayanggaw yun, yung patyanak ba yun, tatapusin niya yung buhay. Buti na lang talaga nasabihan sila ng albularyo. Kasi kung hindi, malamang sa malamang ubus din pati yung pamilya nito ni Berno. Kaso nga lang, medyo nakakalungkot yung pangyayaring yun kasi ine-expect ko talo nila Pero hindi, sila pala yung talo, bumaliktad yung kwento, no? Medyo yun lang, brutal lang talaga yung nangyari kasi ubusan lahi Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.